Sigurado ka bang ang taong ito ay talagang makakalutas ng problema ng pamilya, Chu? Ay? President Chu, huwag po kayong mag-alala. Kung hindi, kahit 10 tapang ang ibigay sa akin, ay hindi ko rin kayang pilitin kayong makipagkita ng personal kay Ginoong Chen. Siya ang sikat na berdugong kamay sa mundo ng mga mersenaryo sa ibang bansa. Tinatawag siyang kamatayan ng mga nasa ilalim ng lipunan. Anumang problema, kayang-kayang ayusin ng kanyang mga kamay. Talagang napakalakas niya. Sana nga ay ganoon. 3 taon na. Sa wakas ay nakabalik din. Ginoong Chen, narito na po kami. Ito ba ang sinasabi mong berdugong kamay? Sa ganitong payat na itsura? Baka nagkakamali ka ng tao? Talaga bang tinitiyak mong mabuti? President Chu, siya nga po talaga ang berdugong kamay. Ang kanyang mga datos, tiniyak kong mabuti ng 3 beses. Walang pagkakamali. Ikaw ba ang kliyente sa pagkakataong ito? Kung kliyente ba ako? Hindi pa sigurado yan. Kung gusto mong magtrabaho para sa akin, kailangan mo munang dumaan sa aking pagsubok. Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Tama. Pinagdududahan kita. Ginoong Chen, huwag po kayong magalit. Si President Chu, hindi lang niya alam ang tunay niyong lakas. Walang intensyon na manghamak. Bigyan niyo po sana siya ng isa pang pagkakataon. Ano ang basehan ng pakikipagtulungan? Tiwala. Kung wala man lang pinakabatayang tiwala, ano pa ang pag-uusapan? Tumigil ka. Kung magtutulungan tayo o hindi, hindi yan ikaw ang magdedesisyon. Kung gusto mong umalis, walang problema. Pero kailangan mo munang talunin ang bodyguard ko sa likuran ko. Sigurado ka ba? Napapayagan mo silang makipag-away sa akin. Siyempre, Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayo. Madali lang palang talunin ang mga bodyguard mo. paano nangyari yun? Yung 4 na bodyguard na yun, lahat sila ay dating miyembro ng Special Forces. Matagal na nilang ako sinusundan. Pinakamagagaling sila sa industriya, pero na-knockout silang lahat ng ganun kadali, nakakagulat talaga ang galing niya. Ginoong Chen, pasensya na, hindi ko kayo nakilala. Nagkamali ako. Sana maganda ang ating pakikipagtulungan. Huwag kang magpanggap na close. Xiao Fei, puntahan mo si Ginoong Chen at kausapin mo. Ano man ang mangyari, kailangan natin siyang mapaiwan. Huwag kayong mag-alala, Sir Chu. Ako na ang bahala. Ginoong Chen, huwag po kayong magalit. Pag-usapan pa natin. Lahat ay mapag-uusapan. Basta't pumayag kayong makipagtulungan, sabi ni Miss Chu. Pwedeng dagdagan ng bayad. Gaano karami? Pwedeng pag-usapan. Oo nga pala, Ginoong Chen. Kakakabalik mo lang sa Jiangcheng, siguradong gustong-gusto mo nang makita ang kapatid mo, di ba? Alam ko kung nasaan siya. Dadalhin na kita sa kanya. Tara na. Nitong mga nakaraang taon, palagi akong nasa panganib sa ibang bansa upang hindi malagay sa panganib si Wenwen. Kahit isang beses, hindi ako aktibong nakipag-ugnayan sa kanya. Bilang kanyang kuya, ako. Talagang hindi ako karapat-dapat. Kuya Chen, ang kapatid mong babae ay tapos na sa kolehiyo. Sa kumpanyang ito, 3 buwan na siyang nag-i-intern. Chen Wenwen. Sabi mo, si Huang Xiaoqiang, sa opisina, hinahawakan kanya ng hindi nararapat at sinasadya niyang pinahihirapan ka. Tama. Nakita ng mga kasamahan sa katabing grupo. Maaari silang magpatotoo para sa akin. Wala akong interes sa pagpapatotoo o hindi. Si Huang Xiaoqiang ay pamangkin ni Huang Zong. Ikaw, isang ordinaryong intern, hinahayaan mo pa akong parusahan si Huang Xiaoqiang? Ikaw ba ay? Kuya, Huwag kang mag-alala. Bumalik na ang kuya mo. Ano ang nangyayari? Sino ka ba? Ako ang kanyang kuya. Parang narinig ko sa labas. Ang kapatid kong babae ay inaapi sa trabaho. Tama ba? Hindi mo pwedeng sabihin iyan. Maraming empleyado sa kumpanya. Si Huang Xiaoqiang ay hindi humahawak sa iba. Ang kapatid mo lang ang kanyang gusto. Kaya dapat din siyang mag-isip-isip kung ano ang kanyang problema. ikaw. Kahit na mali ang ginawa ni Huang Xiaoqiang? Ang kapatid mo ba? Wala bang kahit kaunting responsibilidad? Maraming supervisor sa kumpanya. Bakit ikaw lang ang sinasaktan, hindi ang iba? Hindi ka ba dapat mag-isip-isip? Kung may problema ka ba? Hinahayaan mo pang manakit sa kumpanya?
tatawag ako ng pulis. Ano ang masama kung sinaktan kita? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, itatapon kita sa baba. Tara na. Isasama kita ng kuya mo pa uwi. Itong pangit na trabaho. Kung ayaw mo na, mag-resign ka. Kaya ka buhayin ng kuya mo. Venven. Sa mga taong wala ako, ang hirap ng pinagdaanan mo. Kuya, hindi kita sinisisi. Sigurado ako, ikaw ang pinakamagiliw sa akin. Sa mga taong iyon, tiyak na may mahahalagang bagay kang inasikaso. Venven. Sa hinaharap, tiyak na gagantihan kita ng maayos, kuya. Wenwen, ikaw ba yan? Bumalik ka na. Venven, kaibigan mo ito. Ate Yao, ipakikilala ko sa iyo. Ito si Jiang Xiaofei, Kuya Fei. Ito naman, ay gusto kong ipakilala ng buong formalidad. Siya ang aking tunay na kuya, si Chen Fusheng. Kuya, ito naman si Ate Yao. Kapitbahay natin siya. Siya ang nag-alaga sa akin nitong mga nakaraang taon. Kumusta? Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko. Bilang isang kuya, iniwan mo ang kapatid mo ng 3 taon nang walang balita. Ngayon, bumalik ka. Dahil ba hindi ka na kayang mamuhay sa labas? May ilang bagay na hindi ko maipaliwanag sa iyo. Pero maraming salamat pa rin sa mga taong wala ako sa pag-aalaga mo sa kapatid ko. Chen Wenwen. Narinig kong nag-resign ka. Hindi mo ba talaga inakala na kapag hindi ka pumasok, makakatakas ka sa aking palad? Huang Xiaoqiang, huwag kang magmalabis. Nag-resign na nga ako. Ano pa ba ang gusto mo? Ano? Siyempre, gusto kitang kantutin. Ang babaeng gusto ko, hindi mo matatakasan. Ano ang gusto ninyong gawin? Sa liwanag ng araw, pumasok kayo sa bahay. May kasama pang maganda. Talaga nga. Pareho kayong dalawa. Mas masaya ito. Wala na bang batas sa liwanag ng araw? Batas? Dito sa Jiangcheng. Ang kuya ko ang batas. Bibigyan kita ng 10 segundo. Umalis ka kaagad. Kung hindi, Ikaw ba ang kuya ni Chen Wenwen? Mahirap ka rin pala. Ito, 30,000 piso. Kunin mo. Umalis ka na. Ang kuya pala ni Chen Wenwen, duwag talaga. Kung ganoon ka naman pala ka makatao, lumayas ka na. Layas, layas. Alam mo ba kung sino ako? Hinahamon mo ako. Lalabanan kita. Patayin niyo siya. Hoy, ingat! Ang tiyuhin ko ay Huang Sihai. Kung gagalaw ka sa akin, hindi ka papatahimik ng tiyuhin ko. hinamon mo ang kapatid kong babae. Hindi pa ako naghahanap ng problema sa'yo. Ikaw mismo ang nagpakita. Iabot mo sa akin ang kutsilyo. Ano ang gusto mong gawin? Siyempre, lalaslasan kita. Pakiusap ko sa'yo. Palayain mo ako. Hindi na ako muling gagawa. Palayain ka? Kuya, huwag. Kuya, saktong pagdisiplina lang. Para lang maibsan ang galit ko. Nakikita mo?
Ang kapatid kong babae ay mabait. Ngayon, palalayain kita. Hindi pa umaalis? Talagang walang kwenta. Natakot nang umihi. Talagang bloody butcher nga. Kanina, natakot rin ako. Ako na ang lilinis. Kanina, para kang lalaki. Kakakabalik mo lang. May kailangan kang tulong. Sabihin mo sa akin. Siyempre, para sa Venvan. Malamig sa labas, pero mainit sa loob talaga siya. Sir Chen, hindi na ako makikialam. Magkakapatid na nagkita-kita. Tungkol sa usapin ni Boss Chu, pwede bang pag-isipan mo ulit? Si. Pwede ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero sa mga araw na ito, kasama ko ang kapatid ko. Kung kailan ko siya kakausap. Tatawag ako sa inyo bago magpunta. Sige, sige. Tawagan mo lang ako kung kailan. Kuya, halika, umupo. Kuya, noong umalis ka 3 taon na ang nakalipas. Isang mahinhin na estudyante pa lang. Ngayon, pagbalik mo, ang husay mo sa martial arts. Kahit hindi ko alam ang nangyari sa iyo. Pero siguradong napakahirap, di ba? Hindi masyadong mahirap. Tayo, magkapatid, matagal na rin bago nagkita. Anong gusto mong kain? Samahan kita ng kuya. Kapag nandito ang kuya, kahit ano, masarap sa akin. Parang mamahaling pagkain. Kuya, pagkabalik mo, nakausap mo ba si Ma'am Muyu? Noong nakaraang araw, nakita ko siya sa Bayin Building. Siguro nagtatrabaho siya doon. Noong mga panahon, sabi ng lahat, mag-asawang parang Diyos kayo. Muyo, ang pag-alis ko sa bansa ay para sa isang espesyal na bagay na gagawin. Dapat kang maghintay para sa akin. Hintayin mo ako pagbalik ko. Pagbalik ko, dadaan ako sa makulay na ulap para pakasalan ka. Si. Kahit gaano katagal, hinding-hindi ako magsasawa sa paghihintay sa pagbalik mo. Alis na ako. Kasama Chen Fusheng, mapanganib ang misyon na ito. Ingatan mo ang sarili mo. Si. Siya, mas maganda siya ngayon kaysa dati. Kuya, mukhang hindi mo pa talaga nakakalimutan ang Muyu. Sa tingin ko, naghihintay din siya para sa'yo. Hanapin mo siya agad. Aalis na ako. Binata, habulin mo ang iyong kasintahan, hindi ba? Naway maging masaya ka. Kaya mo yan. Salamat. Muyo? Pearl milk tea. Paborito mo. Salamat! Fusheng, ikaw ba yan? Muyo, matagal na tayong hindi nagkita. Muyo? Sino ito? Siya ay kaibigan ko. Huwag mo nang tingnan. Hindi ba't napagkasunduan nating kakain tayo? Gutom na ako. Bilisan mo na. Hindi naman nagmamadali. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang ex-boyfriend ni Muyu, di ba? Mga rosas, gusto mo pa bang balikan si Muyu? Sasabihin ko sa'yo, imposible. Si Muyu ngayon ay girlfriend ko na. Tingnan mo ang itsura mong mukhang mahirap, mukhang hindi rin maganda ang takbo ng buhay mo, no? Ako ang sales department manager ng Beiyin Company. Anong meron ka para agawin sa akin si Muyu? Zhao Yun, tumigil ka na. Bakit hindi mo sabihin? Kailangan niyang malaman. Kung ikukumpara mo sa akin, gaano kalaki ang agwat? At gaano siya ka hindi karapat-dapat sa'yo? Kung sino ang pipiliin ni Muyu o kung sino man ang gusto niya, karapatan niya yon. Pero ikaw, bakit mo tinapakan ang mga bulaklak ko? Tinapakan ko nga? Anong magagawa mo sa akin? Zhao Jun, huwag kang ganito. Hindi maganda yan.
Anong hindi maganda? Isang bulaklak lang yan. Wala yan. Chen, layo ka sa Muyu sa mga susunod. Nakuha mo? Sandali lang. Bata, hindi pa tapos? Bitawan mo ako. Ehekutibo ako ng kumpanyang North Silver. Hahawakan mo ako? Sinuntok mo ako? Lalaban ako sa'yo. Masakit. Ipagpaumanhin mo. Masakit. Magmamataas ka pa ba sa mga susunod? Hindi na ako magmamataas. Bitawan mo ang paa. Chen Fusheng. Zhao Jun, okay ka lang? Kamusta, Chen Fusheng? Grabe ka. Bakit mo sinuntok? Siya ang nanguna sa akin. Hindi ko talaga inakala. Ganito ka talaga. May konting guilt pa ako sa'yo dati. Huwag mo na ako guluhin sa mga susunod. Tapos na tayo. Tara na. Tara. Mr. Chen, natagpuan ko na kayo. Ang bilis mo namang hanapin ako. Ibig sabihin, malapit nang magwakas ang problema mo at kailangan mo na ng tulong. Tama ka. Kaya nga sana ay sumama ka na agad sa akin, pabalik sa kumpanya. May 10 milyon sa card na ito. Ito'y maliit na tanda ng aking sinseridad. 10 milyon? Sige, tara na. Tama na. Huwag mo nang tingnan. Sa tingin ko, nagpapanggap lang yan. 10 milyon pa ang sinasabi. Anong karapatan niya para makuha yon? At saka, ngayong araw na ito, hinampas niya ako. Hindi matatapos ng ganito lang. 2. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Kuya Zhao, pinagbuhatan ako ng kamay. Kailangan mong ipagtanggol ako. Bagong misyon. Imbestigahan ang Nanshan Hui. G. Chen, pakitingnan muna ninyo ang dokumentong ito. Ang Nanshan Hui pala ang gustong gumanti sa'yo. Tama, ang Nanshan Hui. Napaka-misteryoso ng kanilang pinagmulan. Mabagsik ang mga pamamaraan nila. Dito sa Jiangcheng, ang mga pamilyang sumalungat sa kanila ay nagwakas sa napakasamang kalagayan. Kamakailan lang, nakatuon na ang kanilang atensyon sa isang patentadong teknolohiya ng aming kumpanya. Gusto nilang makuha ito. Ilang beses na silang nagpadala ng tao para kausapin ako, hanggang sa gumamit na ng pananakot. Kung sakaling hindi ko ibigay sa kanila ang teknolohiya, baka naman susunod, ako na ang targetin nila. Mawawalan na rin ng katiyakan ang aking kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit ko inanyayahan si Ji Chen. Pambihira ang kakayahan ni Ji Chen. Sa palagay ko, kaya niyang tiyakin ang aking kaligtasan. Hindi ko alam kung si Ji Chen ay tatanggap sa misyong ito. Siyempre, walang problema. Talagang hindi ordinaryong tao si Ji Chen. Magiging maganda ang ating pakikipagtulungan. Sir Chu, tinawag ninyo ako? Ginoong Chen, noong nakaraan, para harapin ang Nanshan Hui, marami akong hinirang na mga dalubhasa. Sana ay makapag-adjust kayo at makisama sa kanila. Ipapakilala kita ni Xiao Fei sa kanila. Ginoong Chen, isasama ko kayo para makilala sila. Ang mga hinirang kong ito, isa-isa silang mga pasaway at suwail, mga palaban. Sakto, para subukan nila ang kakayahan nitong si Chen Fusheng. Sandali muna kayo, ipapakilala ko. Ito si Ginoong Chen Fusheng. Tulad ninyo, siya ay isa ring dalubhasang. Mataas ang pinagkagastusan ni Sir Chu. Ginoong Chen. Ito si Meng Chong. Noong araw, sa ilalim ng lupa na boxing arena, nakakuha siya ng 13 sunod na kampyonato. Kumusta? Ako si Chen Fusheng. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang makipagkamay sa akin? Ayaw mong tanggapin ang kabaitan, ha? Ano ang sinabi mo? Gusto mong masaktan, ha? Hoy, mandurugas ka pala.
Ganyan lang? Ano? Kayong tatlo, gusto nyo ring subakan? Hindi ako naniniwalang ganyan kalakas ka. Mga Ginoo. Mga Ginoo, huwag naman tayong magaway. Si Ginoong Chen ay ang kilalang-kilalang berdugong kamay. Kanina pa, naging mabait na siya. Kung hindi, baka patay na kayong lahat. Ano, gusto nyo pa ring lumaban? Sir Chu, Kumusta? Pumasa ba sa pagsubok si Chen Fusheng? hindi lang pumasa. Yung apat na yon, ginawa niyang hindi na makagapang. Wala silang nagawang kahit anong paglaban. Talaga? Ang galing pala ni Chen Fusheng. Napakaswerte ko at nakuha ko siya. Ganito, sabihin mo kay Chen Fusheng. Ngayong gabi, samahan niya akong makipagkita sa mga taga Nanshanhui. Napakawalang prinsipyo ng Nanshanhui. Dati, takot na takot akong humarap sa kanila. Ngayong kasama ko siya, mas may kumpiyansa na ako. Sige po, Sir Chu. Sasabihin ko na sa kanya. Ang makikilala natin mamaya, si Tang Liuzi ng Nanshanhui. Napakatuso at mapanlinlang ng taong ito. Maging listo ka sa pagdedesisyon mamaya. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala. Dahil tinanggap ko na ang trabahong ito, titiyakin kong ligtas ka. Sige, tayo na. Dapat malapit nang dumating si Tang Liuzi. Palagi siyang huling dumadating. Sinasadya niyang ipakita ang kanyang importansya. Kahit na nasa teritoryo ng iba tayo, ang kumpiyansa at pagiging relaksado niya, nagbigay ito sa akin ng isang malakas na pakiramdam ng seguridad. Ginoong Chu, pasensya na. Na-late ako. Taos pusong humihingi ng paumanhin. Hoy! Ang lugar na ito. Isang katulad mo, pwedeng umupo dito? Umalis ka na rito agad. Narinig mo ba? Iyagan mo muna. Teritoryo niya ito. Huwag kang padalos-dalos. Ano? Hindi ka sumusunod? Hinahampas mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Tao ako ng Nanshanhui. Ako, papatayin kita. Ano pang hinihintay nyo? Sampilan nyo. Ganun lang? Kanina, ang yabang-yabang mo ah. Tama na, tama na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Alam ko na. Ang kapal ng mukha mo. Nasaktan pa ang kamay ko sa paghampas sa'yo. Ngayon, maaari ka nang makipag-usap ng maayos kay Ginoong Chu. Nandito lang ako sa labas. Kung may ibang masamang balak ka, kakatayin kita ng buhay. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko magagawa yon. Makikipag-usap ako ng maayos kay Ginoong Chu. Ginoong Chu, lalabas muna ako. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan. Yun pala, dito pala siya nagtatrabaho. Manager Lu, may nagkakagulo sa private room sa unahan. Pinagbuhatan pa ng kamay ang waiter. Pakiayos naman po agad. Ako ang tagapamahala rito, si Luyaw. Kung may nagawa man na mali ang aking waiter, ako ang humihingi ng paumanhin sa inyong tatlo. Naway mapatawad ninyo. Mas maganda pa to kaysa sa waiter kanina ah. Nakakagusto talaga tingnan. Maganda. Pambawi? Sige.
Inumin mo tong baso ng alak. Tapos na usapan. Inumin mo. Halika, uminom ka. Si. Pakirespeto naman po. Ang lakas nagpapakamalinis pa siya. Ganyan ka manamit, para kang nananabik sa lalaki. Anong pagpapakamalinis yan? Hinampas mo ako? Ako? Mabait pala. Gusto ko yang ganyan. May dating, haha. Bitawan niyo ako. Tulong. Bitawan niyo ako. Tulong. Ikaw. Ayos ka lang ba? Sino ka? Sinira mo ang plano ko. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba talaga? Sabihin mo nga. Ako ay miyembro ng Qinglongtang. Dito sa lungsod ng Jiangcheng, walang tao ang hindi nakarinig tungkol sa pangalan ng Qinglongtang. Ang Qinglongtang ang pinakamalaking illegal na grupo sa Jiangcheng. Mabagsik at walang awa silang kumilos. Hindi natin sila kayang kalabanin. Anong gagawin natin? Ano, pare? Natatakot ka na, no? Magsige ka, lumuhod at humingi ng tawad. Tapos, iiwan mo sa akin ang babaeng ito para samahan ako. Pag-isipan kong hayaan kang mabuhay. Lumuhod, luhot. Lumuhod ka na. Ang Qinglongtang. Ano ba yan? Hindi ko narinig yan. Ang lakas ng loob mo. Humarap ka sa miyembro ng Qinglongtang. Gusto mo bang mamatay? Oo, hinampas ko. Anong magagawa mo? Mga tao. Pare, ang yabang-yabang mo, titingnan ko lang kung makakapagyabang ka pa ngayon. Mga kapatid, sugurin niyo siya. Anong hinihintay niyo? Patayin niyo siya. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Huwag niyo siyang saktan. Ang mga ganitong bagay. Dapat kaming mga lalaki ang bahala diyan. Ang hina-hina mo naman. May tao pa ba? Huwag kang lalapit. Kuya, awa na po. Salamat ha. Salamat sa pag-aalaga mo kay Wenwen sa mga nakaraang taon. Hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos sa'yo. Maliit na bagay lang yan. Wala yon. Ito ang numero ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Ginoong Chu. Kilala mo si Fusheng? Si Fusheng ay kaibigan ko. Kung kilala mo siya, kaibigan ko rin siya. Ang lugar ay puno ng iba't ibang tao. Hindi ito para sa'yo. Isipin mo na magtrabaho sa kumpanya ko. Doble ang sahod. Fusheng, tara na. Kailan kayo naging ganito close? Oo nga. Ang suhestiyon ni Ginoong Chu, pwedeng pag-isipan mo. Ganito close si Chuyan at Chen Fusheng. Kasintahan niya kaya.
Bakit mo ko tinititigan? May bulaklak ba sa mukha ko? Hindi ko napansin noon. Pero ngayon, napansin kong medyo guwapo ka pala. Siyempre naman. Noong kolehiyo ako ang campus heartthrob. Ikaw, anong ginagawa mo? Tinititigan kita. Medyo maganda ka rin pala. Oo nga pala. May isang bagay pa akong sasabihin sa'yo. Bukas, uuwi na. Ang kuya ko. Mag-ingat ka. Kuya mo? Tunay na kuya mo? Bakit kailangan kong mag-ingat sa kanya? Hindi kami magkasundo ng kuya ko. Gusto niyang ibenta ang patent sa Nanshan Hui. Hindi niya ako gagalawin. Pero ngayon, kung malaman niyang nariyan ka, natatakot ako baka gawan ka niya ng masama. Sige, dahil tunay na kuya mo siya, hindi ko na lang siya papatayin. Miss Chu, nasa bahay na po kayo. Sandali. May iba pa bang kailangan? Ngayong gabi, dito ka na sa bahay tumuloy. Unang beses pa lang nating magkita. Parang hindi tama yon. Anong iniisip mo? Natatakot kasi ako baka ang mga taga Nanshan Hui ay maghiganti sa akin mamayang gabi. Kaya kailangan kitang personal na bantayan para ligtas ako. Ganun ba? Akala ko kasi nahuhumaling ka sa ganda ko. Humaling sa'yo? Ulol, mangarap ka na lang. Ang tagal nating hindi nagkita. Ate, Anong ginagawa mo sa bahay ko? pumunta ako sa bahay ng kapatid ko. Kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot sa iba? Sino to? Ako si Chen Fusheng, bagong personal na bodyguard ni Miss Chu Yan. Ano ka ba? Karagdagan pa. Maghahawak kamay tayo. Ate, sa tingin ko kailangan nating mag-usap ng maayos. Anong ginagawa mo? Hoy, kanina ba, minura mo ako? Oo, minura kita. Ano ang magagawa mo sa akin? Hahampasin mo pa ako? Hahampasin mo ako? Ikaw sinugod mo ako ng patago. Ikaw naman, sa susunod na makita mo ako, maging magalang ka sa pagsasalita. Kung hindi, gagawin kitang tunay na bating. Ikaw, Umalis ka na agad. pangit na bata. Maghintay ka. Hindi kita palalampasin. Ikaw dito? Umupo ka sandali. Maliligo ako. Maliligo. Ano ba tong ibig sabihin nito? Gabi na ng ganito ang suot mo. Sinasadya mo bang akitin ako? Chen Fusheng, napakahaba ng gabi. Wala namang ibang magagawa. Bakit hindi na lang? Bakit hindi na lang? Pag-usapan natin ang mga nangyari sa'yo sa ibang bansa. Wala namang mapag-uusapan. Eddie, gumawa na lang tayo ng iba. Fusheng, bigla na lang sumakit ang dibdib ko. Pwedeng ipahid mo? Si Chuyan na to. Dati naman ay napakamahinhin. Ngayon naman biglang kakaiba. Talagang may mali. May problema. Kung wala naman, matutulog na ako. Ganito na, ko. Napigilan pa niya. Mukhang mapagkakatiwalaan siya. Hoy, Chen Fusheng, bukas ng 10:00 ng umaga, pumunta ka sa Huamao Mall. Hihintayin ka doon ni Ching Ting. siya.
Hindi ba't napagkasunduan kahapon na magkikita tayo sa Unit 69, ika-6 na palapag? Talagang hindi ko alam kung sino ang itinalaga ng organisasyon para sa akin. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos pumili ng damit. Talaga palang itong lalaking ito. Talagang maliit ang mundo. Kuya Zhao, nakita ko si Chen Fusheng. Nasa 2 palapag ng Huamao Mall. Sabihin mo agad na pumunta siya rito. Kanino ka tumatawag? Maghahanap ka ba ng tao para paghigantihan si Chen Fusheng? Wala kang pakialam sa bagay na ito. Mag-fitting ka na ng damit mo. Huwag kang makialam dito. Hindi ko papayagan na paghigantihan mo siya. Makinig ka. Tapos na ang lahat sa pagitan mo at niya. Kalimutan na natin ang nakaraang away. May natitira ka bang nararamdaman para sa kanya? Noon, pinagulpi niya ako. Ngayon, papayag ka na lang na magtimpi ako? Lalaki pa ba ako? Ito siguro si Dragonfly. Ang mga katangiang ito ay sakto naman. Chen Fusheng. Chen Fusheng, umalis ka na agad sa Huamao Mall. May hinanap si Zhao Jun na tao para sa'yo. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na ang lahat. Chen Fusheng, makinig ka sa akin. Ang taong hinanap ni Zhao Jun ngayon ay si Zhao Shiki mula sa Qinglongtang. Hindi mo siya kayang kalabanin. Si Zhao Shiki pala. Akala ko sino na naman. Chen Fusheng, hindi mo inaasahan. To di ba? Nasa kamay ko na ngayon. Zhao Jun, dali-daliin mo na at umalis kayo. Huwag na kayong mag-away, okay? Pwedeng pag-usapan ng maayos. Hindi naman kailangang gawing ganito kalaki ang problema. Moyo, sa ibang bagay, susunod ako sa iyo. Pero ngayon, kailangan kong maghiganti. Kay Chen Fusheng. Sir Zhao, siya ang nanakit sa akin kanina. Kung maaari mo lang siyang patirin, hindi magkukulang ang pabuya para sa mga kasama natin. Ano? Gusto mo bang ipagtanggol siya? Kayong pala. Hindi ko kayang kalabanin kayo. Kung alam ko lang na kayo pala, hindi ako maglalakas loob na pumunta dito. Malaking pagkakamali. Sir Zhao, anong nangyayari? Isang walang kwentang tao lang siya. Nagkakamali ka yata. Bulag ka ba? Inamon mo pa ang boss ko. Gusto mo ba akong mapahamak? Mag-sorry ka agad sa boss ko. Kung hindi, babakbakin kita. Kuya Zhao, paano siya naging boss mo? Nagkamali ka. Kalokohan yan. Hindi ako nagkakamali ng pagkakilala. Mag-sorry ka na agad sa kuya ko. Narinig mo ba? Ikaw? Kuya Chen, mali ako. Pasensya na. Tara na. Kuya, nakita mo naman na naayos na ang pagkakaintindihan. Ako. Sabay na tayo. Ang galing-galing mo naman. Ang dakilang Bloody Butcher. Sa mga tambay lang pala magaling. Pinapunta ka rito ng nasa taas para makipagkita sa akin. Ano ba talaga ang misyon? Diretsuhin mo na. Sabi ng nasa taas, tutulungan kita labanan ang Nanshan Hui, maging assistant mo. Pero, palagi akong champion sa mga labanan sa loob ng organisasyon. Walang talo. Natalo ko ang napakaraming kasamahan bago naging top agent. Kung assistant mo lang ako, hindi ako papayag. Ano bang kailangan para mapasunod ka? Para sumunod ka? Kung gusto mong mapasunod mo ako, sumusunod lang ako sa malakas para sumunod ako sa utos mo ng walang reklamo, maliban kung matalo mo ako. Ganun lang kasimple. Samp, alam mo ba ang identidad ko? Ako ang tinatawag na espada ng espiya. Eksperto sa 13 bansa ng teknik ng suntukan. Kahit ang tinaguriang demonyong tagapagturo na Lister ay natalo ko. Sa ganitong identidad, simple pa ba? Siyempre, simple. Maganda, may lakas ng loob, pero hindi sapat. Dagdagan ng pusta. Anong pusta? Kung mananalo ka, susunod ako ng walang reklamo. Magiging subordinate ko. Kung matalo ka, ang mga bagay sa Nanshan Society ay ako ang magiging pangunahin.
Sa susunod na makita mo ako, dapat tawagin mo ako ng ate. Hindi rin. Malaki. Saan ka tumitingin? Nasa mall tayo. Sigurado ka bang magsisimula ng laban dito? Kahit saan, pareho lang. 3 galaw lang para makuha ka. Parang isda ang pagkiskis mo. Kung may lakas ng loob, huwag kang umiwas. Si. Hinampas mo ang puwit ko. Kanina ginamit ko lang ang 30% ng lakas ko. Mukhang hindi sapat na hindi magbigay ng aral sa'yo. Ang 2 bracelet ay nagkakahalaga ng 60 kilo. Ipakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Susuot ko ang bracelets at laban kita. Espesyal na bracelets ang 2 to. 1 dekada ko itong sinusuot. Saka lang ako nasanay. Kontrolado ko ang lakas. Hindi mo pa ito nasusuot kasama ang 60 kilo. Hindi ba ito paghahanap ng kahihiyan? 60 kilo lang yan. Kahit hindi gumamit ng mga kamay. Hindi ka pa rin kalaban ko. Malaman mo na lang. Kaya nga, nanalo ka sa paligsahan. Dahil wala ako, Flem. Kung nandoon ako, pangalawa ka lang. Mayabang. Sumusunod ka ba? Grabe, ang lupit mo. Hinawakan mo ako. Ano, akala mo yung Bloody Hand Butcher ko ay pangalan lang? Kahit may 30 kilo na bracelet, natalo mo pa ako. Ang galing mo talaga. Sobrang galing mo. Turuan mo ako. Gusto kong maging estudyante mo. Hindi ako naghahanap ng estudyante. Ay, hindi. Ayoko. Huwag kang ganito. Gusto talaga kong maging estudyante mo. Turuan mo ako. Pakiusap. Ito ang numero ng telepono ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Master. Bye. Saan ka nagpunta kaninang umaga? Nagkita kami ng kaibigan. Bakit mo ako minamadali? May kumilos ba sa Nanshan Hui? Ang tao ay tinatawag na Fo Ye. Siya ay core member ng Nanshan Hui. Ayon sa balita, pumunta siya sa Jiangcheng ngayon. Sa mga susunod, maaaring may mas malakas na paghihiganti. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakasakit sa iyo. Oh yeah. Ako ang walang kakayahan. Sa matagal na panahon, hindi ko na-capture ang Chuyan. Basura. Kahit ang isang maliit na bodyguard ni Chuyan, hindi mo mahando. Kailangan kong personal na kumilos. Oh yeah. Ako ang walang kakayahan. Pakiusap, oh yeah. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Duxie, hanapan mo ako ng tao. Ipapadala ko ang detalye mamaya sa oras na ito bukas. Ayokong malaman na buhay pa siya. Huwag kang mag-alala, Oye. Isang maliit lang na bodyguard. Kapag ako, Ducie, ang kumilos, tiyak na mamamatay siya. Boss Chen po, yung technique mong pinatumba sa akin kahapon, ang galing talaga. Sa ibang araw, turuan mo naman kami. Oo nga po, Boss Chen. Kahapon, inulit-ulit ko sa isip ko buong gabi. Habang iniisip ko, lalo akong namangha. Sandali lang. Turuan ko kayo ng ilang pamatay na teknik. Sisiguraduhin kong 3 beses. Ang lakas ninyo. Talaga? Ayos. Salamat po, po, boss.
Boss Chen po, pumunta ka agad sa opisina ni Boss Chu. Nandyan ang panganay na lalaki, naghahanap ng gulo. Nandito si Chushin? Oo, si Chu Shin, ang panganay na lalaki. Walang ibang may lakas ng loob na guluhin siya. Hintayin niyo ako. Babalik ako, tuturuan kayo. Sige. Pirmahan mo ang kontratang ito. Mula ngayon, hati tayo sa Chu Corporation. Hindi ko ito maaaring pirmahan. Chu yan. Linawin mo nga, ako ang panganay na lalaki ng pamilya Chu, ang Chu Corporation. Dapat sa akin talaga namana. Mas pinaburan ka lang ng lolo, kaya sa'yo, ibinigay ang pamamahala. Mas mabuti pang pirmahan mo ito ng maayos. Kung hindi, huwag kang magalit kung gagawan kita ng masama. Sino ang gagawan mo ng masama? Bibigyan kita ng 3 segundo para lumayas ka na agad. Ikaw na naman. Gago, yung paghihiganti ko kahapon, hindi pa yan tapos. Akala mo ba ngayon, hindi ako handa? Sasabihin ko sa'yo, ang 2 to ngayon, espesyal para sa'yo. Chushin, ito ang opisina ko. Umalis ka na kasama ng mga tao mo. Ano? Nag-aalala ka sa kasintahan mo? Sige, pirmahan mo ang kontrata. Palalayasin ko siya. Panaginip lang yan. Wala na akong magagawa. Ano? Natulala ka na? Akala mo ba dahil marunong kang mag-martial arts, magaling ka na? Sasabihin ko sa'yo, para sa mga tulad mo, kahit 2 tao lang ang hanapin ko, kayang-kaya kang durugin parang langgam. Sinipa mo na naman ang singit ko. Suntukin nyo. Suntukin nyo siya. Talagang walang kwenta. Hindi ka pa aalis? Nang dumaan siya sa tabi ko, bakit may naramdaman akong lamig? Parang pakiramdam ng pagpatay. Manuntok ng tao. Nakakapagod talaga. Fusheng, salamat. Binabayaran mo ako. Pinoprotektahan kita. Anong dapat pasalamatan? Simple lang? Relasyon ng empleyo? Paano? May iba pang relasyon na gusto mo? Hindi maganda. May panganib. Anong ginagawa mo? Magtago ka ng maayos. Aalis ako para patayin ang mamamatay tao. Babalik ako. Magaling ka, boy. May talino ka nga. Pero kapag ako ang kalaban mo, hindi mo maiwasan ang kamatayan. Magaling ka, boy. Nagawa mong mapahamak ako, pero pampainit lang ang nangyari. Ang tunay na palabas, ngayon lang ito nagsisimula. Tamasahin ang desperasyon. Sabihin mo, si Buddha ba ang nag-utos sa'yo? Nasaan siya ngayon? Hoy, bata ka. Matalino ka pala. Pero, hindi ka magiging kalaban ng Nanshan Hui. Malakas ka nga talaga. Pero ang Nanshan Hui, hindi mo kayang gibain. Tungkol naman kay Buddha, hindi ko rin alam kung nasaan siya. Pero palagi siyang may backup plan. Sa ngayon, tiyak na nakuha na niya ang pwedeng ikamatay mo. Fusheng, yung huling sinabi ni Scorpion, ano ibig sabihin nun? Anong hawak nila? Ayoko na. Naiwan mag-isa sa bahay si Wenwen. Hoy, Dragonfly. Tulungan mo ko. Hanapin mo kung nasaan kapatid ko. Tinitingnan ko na. Ayoko na.
Pupunta na si Buddha sa bahay mo kasama ng mga tao niya. Ano? Ano ang nangyari, Fu Sheng? Nasa peligro ang kapatid ko. Ipapasa ko sa'yo ang paghawak dito. Chen Fusheng. Hindi ko talaga inakala. Kahit ang Scorpion ay hindi napatay sa'yo. May insider ka sa pamilya Chu. Hindi ito importante. Hawak ko ang kapatid mo ngayon. Kung ayaw mo siyang mamatay, pumunta ka sa Helong Villa. Ikaw lang dapat ang pupunta. Kuya, bilisin mo. May plano sila sa'yo. Umalis ka. Talagang malaki ang pagmamahal ninyong magkapatid dahil sa inyong pagmamahal na napakalalim. Gagawin ko kayong dalawa. Magkita sa ilalim ng lupa. Kuya, Nasaan ang foye? Ikaw lang, karapat dapat kang makita ang foy. Ako lang sapat para harapin ka. So good. Ang galing. Ang galing talaga. Akala ko ang mga tao ko. Wala pang 10 segundo, nalutas mo na. Pero, Chen, binabalaan kita. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, papatayin ko ang kapatid mo. kuya. Huwag kang gagalaw. Gagalaw ka pa, papatayin ko siya. Chen, ngayon naman ang turn mo. Sasabihin ko sa'yo, kung gusto mong mabuhay ang kapatid mo, lumuhad ka agad at magmano sa akin. Narinig mo ba? Kuya, Bumaba ka at magmano. Hindi mo ba naintindihan? kuya. Huwag kang mag-alala. Nandito si Kuya. Sige. Sabihin mo, nasaan ang Buddha? Talaga, hindi ko alam. Ang Buddha ay napakataas ng posisyon. Maliban kung siya mismo ang magpakita sa akin. Kung hindi, hindi ko rin siya mahahanap. Totoo lang. Talaga, sinabi ko na ang totoo. Ngayon, hindi ako maglakas loob na lokohin ka. Tara, ihahatid ko muna kayo pa uwi. Sa hinaharap, ang ganitong mga bagay, hindi na muling mangyayari. Sa hinaharap, ako, hindi papayagan ang ganitong mga bagay. Dat na muling mangyari. Oo. Tinawagan mo ako para dumito. Ano ang problema? Ang pagkakakidnap sa kapatid ko. Alam mo na siguro. Oh. Sa susunod, inaasahan ko sa iyo ang responsibilidad sa kaligtasan ng kapatid ko. Siya. Ako ang bahala. Kahapon sa Chu Group, natapos ko lang ang Scorpion. Agad nakatanggap ng mensahe ang Buddha. May tao si Buddha sa Chushi Group. Pero, sino kaya? Wujun, umalis ka sa harap ko. Uuwi na ako. Luyaw. Kadilim-dilim pa lang. Bakit ka nagmamadali? Baka gusto ko sanang ialok sa iyo ang pagkain. Luyaw. Bakit ka lumalayo sa akin? Totoong gusto kita. Nakikita kong napakahirap ng trabaho mo araw-araw. Bakit hindi na lang? Sumama ka sa akin? Makakain ka ng masasarap at mabubuting pagkain. At hindi ka na magkukulang sa pera. Huwag kang makialam sa buhay ko. At, kung hindi ka pa aalis, tatawag ako ng pulis. Pulis. Sige. Tumawag ka. Luyaw. Habang tumatagal, lalo kitang nagugustuhan. Hindi na ako makapagpigil. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Nakikialam ka sa akin? Magkakilala kayo, no? Umalis ka na ngayon din. Black belt ako sa karate. Boy. Gusto mong maging bayani? Hindi ka karapat-dapat. Hintayin mo lang. Ayos ka lang ba?
Naipit ang paa mo. Ayos lang ako. Anong ginagawa mo? Hindi ba naipit ang paa mo? Masasagi ko yan? Si, Kamusta? Gumaan na ba? mas mabuti na. Tingnan mo, nakakalakad na ako. Gising ka na. Ako na ang mag-aalmusal para sa'yo. Wala nang mas masarap pa sa'yo. Maaga pa lang, may kumakatok. Sino kaya yun? Ako na ang magbubukas. Ate Yaw. Yung Venven. Ate Yaw, ginawa ko ng espesyal na almusal. Dinala ko para subukan mo. Salamat, Wenwen. Yung, Kuya. Ikaw. Bakit ka nandito? Sa bahay ni Ate Yaw. yung, Ganito kasi. Kaninang umaga, nauuhaw ako. Kaya pumunta ako para uminom ng tubig. Kailangan bang magpajama para uminom ng tubig? Hay naku, Chen Fusheng. Pinagbantayan ko ang kapatid mo, tapos ikaw, nandito ka, nanliligaw. Grabe ka talaga. Yung Chingting, huwag kang mag-akala. Ganun lang talaga. Nauuhaw ako kaninang umaga, kaya pumunta ako para uminom. Di ba, Ate Lu? oo. Umiinom lang talaga siya ng tubig. Maniwala ako sa'yo eh. Naalala ko, may isang bagay. Kailangan ko pang pumunta sa kumpanyang Chu para mag-ulat. Mag-usap muna kayo. Hija, huwag mong tularan ang kuya mo, narinig mo ba? Kuya Chen, dumating ka na. Kuya Chen, wala namang nangyari sa'yo kagabi. Kahapon, noong umalis ako sa kumpanyang Chu, wala si Meng Chong. Pero ganito ang tanong niya. Mukhang siya ang traidor. Anong panganib ang makakasalubong ko? Tama ka, magaling ka talaga, Kuya Chen. Oo nga pala, Kuya Chen. May underground boxing sa Jiangcheng. Malaki ang premyo. Noong huli, champion ako. Kung ikaw ang lalaban, siguradong panalo. Subukan natin? Sinadya niya akong iligaw sa boxing arena. May masamang balak talaga. Pero, kung hindi ka pumasok sa lungga ng tigre, paano mo mahuhuli ang anak ng tigre? Sakto, gamitin natin ang plano niya. Ngayon na tayo pumunta. Tara. Chen Saring, ang taong may palayaw na dasyong. Basta mapatay mo siya, premyo. Pero may sapat na 600,000 pesos. Gusto mo subukan sa ring? Ano? Gusto mo talaga akong subukan sa ring ha? Hindi ba ito pagtitiwala sa Chen? Subukan ko sa ring. Oh yeah. Hindi inaasahan ng Chen Fusheng. Sobrang tanga. Napakadali, naloko. Hindi na kailangan gumawa sa kakayahan ng dasyong. Sa loob ng 10 moves, maaaring siya ay mapatay. Sa huli, isang tanga. Sabihin sa Dasyong, sandali, mabilis ang labanan. Ano ang ibig sabihin? 3 segundo. Babagsak ko siya. Kailangan lang 3 segundo. Mabilis ka palang kumilos, tol.
Bigyan ng signal si Daxyong. Tigilan na niya yan. Tol, di ko inasahang ganito kakagaling. Pero ngayon, di nakita paglalaroan. Sabi ko na, bakit ang bagal ni Daxyong ngayon? Ang bagal-bagal niya. Palang may buhangin pala sa binti niya. Naglalaban sa ring na nakatali ang mga buhangin. Ngayon, tinanggal na. Ibig sabihin, ilalabas na niya ang tunay niyang lakas. Umalis na tayo. Hindi ko inakala na pati si Dasyong, namatay sa kanyang kamay. Talagang napababa ang tingin ko, sa Chen Fusheng. Pero hindi naman kailangang masyadong matakot. Kung hindi lang dahil natatakot ako na malaman ng mga opisyal. Kung magtutulungan kayong apat, maaari mo pa rin siyang patayin ngayon. Sige na, umalis muna tayo. Hindi naman kailangang magmadali sa pagkakataong ito. Medyo matalino nga. Ano hahadlangan mo ako? Tama? Ikaw lang? Hindi sapat. Talaga? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Interesante. Binatilyo. Naalala ko na ang pangalan mo. Ngayon, hindi ko muna sasayangin ang oras ko sa'yo. Tara na. Ang matandang fox ay talagang tuso. Fusheng, okay lang ba? Sayang, nakatakas ang matandang tusong tao. Oo nga, mabilis. Tingnan mo sa loob. Nandyan pa ba ang Meng Chong? Siyempre, loob na kontak ng Nanshan Hui. Lakad. Tumakas. Ang mga bagay sa loob, pinapahanap ko na si Xiao Fei, Fusheng. Marami ang pinatay mo ngayon, ang mga tao, ni Foyi. Sa tingin ko, hindi siya titigil ng basta-basta. Magpapahinga, dapat kang mag-ingat. Wala. Natatakot pa ako na hindi siya lalabas. Kung maglakas loob siyang hanapin ako para magproblema. Maaari kong samantalahin para makuha ang mga pagkakamali niya ang matandang tusong tao. Ilabas siya completely. Bakit mo ako tinitingnan ulit? Tinitingnan ko kasi ang ganda mo. Fusheng, para magpasalamat sa tulong mo, may regalo ako para sa iyo. Anong regalo? Ano ba? Wala lang. Tingnan mo. Kontrata sa paglilipat ng mga sapi ng kumpanyang Beiyin. Oo, ang kumpanyang Beiyin ay isang anak na kumpanya ng grupong Chushi, isang subsidiary. Ngayon, ibibigay ko ito bilang regalo sa iyo. Pagkatapos, ito ay sa iyo na. Sa mukhang mahirap mo, hindi masyadong maganda ang lagay mo. Ako ang tagapamahala ng departamento ng benta ng kumpanyang Beiyin. Anong meron ka para agawan ako ng muyo? Salamat. Muyo, malaki ang pagsisikap ko para makapasok ka sa kumpanyang Beiyin. Makikita natin ang Ginoong Guo. Magpakita kang maayos. Sige, alam kong bihira ang pagkakataon. Talagang pahalagahan ko ito. Ikaw, may kailangan ba? Ginoong Guo, ito ang nobya ko. Si Muyo, kapasok lang niya sa kumpanyang Beiyin. Dinala ko siya para makinig sa payo mo. Ganoon ba? Maganda ang nobya mo, tamang-tama, ang bagong pinuno ng kumpanya ay paparating. Bumaba kayong dalawa at sumama sa akin para sa lubong. Salamat, Ginoong Guo. Sa susunod,
Dapat magpakita tayo ng maayos. Kapag napansin ng pinuno, tataas na ang posisyon mo, Tara. Lahat ng matataas na opisyal ng kumpanya ay lumabas. Hindi ko alam ano ang hitsura ng bagong pinuno. Papunta na ang sasakyan ng pinuno. Maligayang pagdating sa aming kumpanya, Sir Chen. Maligayang pagdating, Sir Chen. Si Chen Fusheng? Paano nangyari yon? Imposible! Dukha lang yun. Paano siya naging boss? Ano pang hinihintay ninyo? Batiin ninyo si Sir Chen. Magandang araw, Sir Chen. Ang swerte naman. Boss, kilala mo pala sila. Muyu, ex-girlfriend ko. Bakit? Bakit siya ang boss? Hindi ako sang-ayon. VP Wang. Zhao Jun, di ba? Dahil sa iyong kamakailang performance sa trabaho, ay hindi ka tanggap-tanggap. Ikaw ay tinanggal na sa trabaho. Wala na. Wala na talaga ang lahat. 5 taon akong nagtrabaho rito, bago naging manager. Wala na ang lahat. Naku Ginoong Chen, ito ang opisina mo. Yung mga gamit, lahat ay nakahanda para sa iyo. Kung mayroon kang anumang kailangan, sabihin mo lang sa akin. Ayos, hindi ko inaasahan. Ako pa ang magiging amo. Uy, si Ginoong Chen. Kung wala ng ibang bagay, ako na ang umaalis. Kamusta, Fusheng? Ang bagong opisina, kamusta? Satisfied ba? Satisfied. Siyempre, satisfied. Pero, alam mo ba? Muyu at Zhao Jun ay nasa kumpanyang ito. Kaya ibinigay sa akin ang kumpanya. Oo, gusto ko lang malaman ni Muyu. Hindi siya gusto ka. Ako, gusto ko ka. Oo nga, Fusheng. Sa totoo lang, birthday ko ngayon. Sa gabi, nag-book ako ng candlelight dinner. Dapat talaga dumating ka. Hindi ko inaasahan ngayon. Birthday ni Chu yan. Dapat maghanda ako ng maganda para sa kanya. Birthday gift dapat. Ginoo, anong produkto ang gusto ninyong tingnan? Maaari ko kayong tulungan na ipakilala. Ang kwintas na ito ay maganda. Ilabas mo para makita ko. Sandali lang. Ang kuwintas na ito. Maganda siguro sa kanya ang kuwintas. Ito na, balutan mo. Sige. Uy, Ginoong Huang, ano ang problema? siya ang kapatid ni Chen Wenwen. Siya nga. Ginoong Huang, huwag kayong mag-alala. Nag-training ako sa boxing. Tutulungan ko kayong santukan siya. Guluhin mo siya. Oy, Anong nangyari, Huang Xiao? Hindi ba may galit ka sa batang to? oo, may galit nga. Pero ang galing ng batang to. Baka hindi mo siya kaya. Nako, Huang Xiao. Hindi mo alam kung gaano ako kagaling. Panoorin mo na lang. Makinig ka sa akin. Sige na nga, bata. Pahihintulutan muna kita ngayon. Ginoo, ito po ang inyong mga pinamili. Nakapak na po lahat. Kumusta po? Ito po ang inyong card. Salamat. Ingat po. Fusheng, anong ginagawa mo dito? Nag-iikot-ikot lang ako. Sino tong gwapong to? Nobyo ko. Luyaw. Ang lalim mong magtago ah. Kailan ka nagka-boyfriend? Kahit ako na matalik mong kaibigan, ay hindi alam. Kakakumpirma lang din kasi. Kayo ba? Nagawa nyo na ba yung ito? Ay nako, kahit si Luyaw na napakadalang, napakalinis, ay nahuli na rin. Tara na. Huang Xiao, kung hindi lang dahil sa'yo, napilit akong pinaalis. Siguradong ipinagiganti kita, at ginulo ko yung si Chen Fusheng. Pero, sa ugali mo, hindi mo basta lulunukin yan, di ba? Siyempre hindi. Pero, para siguradong hindi tayo palpak, huwag tayong padalos-dalos. Manong, pwede mo ba akong tulungan na makahanap ng ilang tao para pumunta dito sa Huamao Mall? Gusto kong paghigantihan ang isang tao. Hindi na ako makakaistorbo sa inyo, sa inyong dalawa. Kita na lang tayo sa susunod. Si Luyaw namin, payat ang baywang. Dahan-dahan lang. Baka masira mo siya.
Tumahimik ka nga, kung hindi ka aalis, tatahiin ko ang bibig mo. Anong ginagawa ninyo? Siya yon, huwag ninyong pabayaang makatakas. Hoy Chen, ang swerte mo sa babae, lumabas para mamasyal, may 2 magagandang kasama. Ngayon, sisirain kita, kukunin ko ang 2 magandang ito para mapawi ang galit ko. Anong gagawin natin? Nakita pa natin si Huang Xiaoqiang. Isang maliit na hayop lang yan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Chen, hindi mo inaasahang mapapasa akin ito, ano? Tingnan natin kung matapang ka pa. Zhang Peng, hindi ba't sinabi mong gusto mong turuan siya ng leksyon? Dumating na ang pagkakataon. Makinig ka, gusto ng kaibigan kong makipagsabayan sa'yo, huwag kang lalaban. Kung hindi, papatayin kita. Chen! Balita ko, magaling kang lumaban. Isang punching bag na hindi lalaban. Walang kasiyahan yon. Sinong nagsabing hindi ako lalaban? Hinampas mo ang kaibigan ko? Huang Xiao. Huwag kang magmadali. Hayaan mo akong makipaglaro sa kanya. Tol. Nakuha mo ang atensyon ko. Ngayon, ibubuhos ko na ang lahat ng lakas ko. Ganun lang? Siraan mo siya. Matapang pa ba? Hindi na. Chen, patawarin mo ako. Patawarin kita? Binigyan ko na ng pagkakataon noon. Ngayon, walang makakapagligtas sa iyo. Sagot. Kumusta? Tito, ano ang nangyari? Nasagasaan ang mga kasama mo. Nasa poder ni Chen Fusheng ako. Ano? Ipasa mo ang telepono sa kanya. Sabihin mo. Bata, hindi ko pinapansin kung sino ka. Si Huang Xiaoqiang ay pamangkin ko. Pakawalan mo siya agad. Kung hindi, hindi mo kayang panagutan ang resulta. Kahit pamangkin mo, kahit ang hari ng langit, walang saysay. Bata, matapang ka. Hintayin mo ako. Kuya Chen, ang tito ko, mainitin ang ulo. Kung pwede, pakawalan mo muna ako. Pag-uusapan ko para sa'yo. Lumuhod ng maayos. Sa ibabaw, negosyante si Huang Saihai. Pero sa totoo, illegal ang negosyo. Simula, hindi siya madaling kalaban. Sa tingin ko, kung pwede, pakawalan na lang. Si Huang Xiaoqiang. Hindi siya pakakawalan. Pero si Huang Sihai, gusto kong makilala. Sa ibabaw, negosyante si Huang Saihai. Pero ang totoo, sa illegal na negosyo, siya nagsimula. Hindi siya mabait na tao. Sa tingin ko, mas mabuting, pakawalan na lang natin si Huang Xiaoqiang. Hindi pwedeng pakawalan to. Pero itong si Huang Sihai, gusto ko siyang makilala. Tigil. Titingnan ko kung sinong may lakas ng loob na saktan ang pamangkin ko. Tito, nakarating ka rin. Siya yon. Siniraan niya ako. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala, oy. Ikaw ang nanakit sa pamangkin ko. Suntukin nyo, patayin nyo. Ano? Sasagipin mo pa ba ang pamangkin mo? Ingatan mo ng mabuti ang pamangkin mo at huwag nang guluhin ako. Kung may susunod pa, wawasakin ko ang buong angkan ninyong Huang. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan. Eh di umalis na kayo. Tara na. Lu Yao, ang pogi naman ng nobyo mo. Chen Fusheng, ikaw ang nagpilit sa akin na gawin ito. Amo, gusto makipagkita sa iyo ng batang to. Sino ka? Amo. Ako, si Zhao Jun. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para sana humingi ng tulong sa iyo para durog ang isang tao. Handang magbayad ako ng 10,000 piso. 10,000? Anong pinagtatawa mo?
10,000? Akala mo ba pulubi ako? Umalis ka na. Sandali lang. Amo. Tignan mo. Anong ibig mong sabihin? Amo. Ito ang kasintahan ko. Napakaganda. Matagal ko nang alam na mahilig kayo sa magandang babae. Kung tutulungan mo ako, pwede ko siyang ipagdamot sa iyo ng isang gabi. Tol, halika, uminom tayo. Halika. Huwag kang mag-alala. Sino ang gusto mong ipahamak? Ako ang bahala. Amo, ang tao ay Chen Fusheng. Natatandaan ko. Pero bago ako gumawa ng aksyon, gusto ko munang makita ang babae sa gallery ng cellphone mo. Amo, walang problema. Tatawagan ko siya ngayon para tanungin ang kanyang lokasyon. Kailangan mo lang magpadala ng tao para kunin siya. Ilang oras na lang bago gabi. Bukod sa kuwintas, ano kaya ang magandang i-prepare na regalo para kay Chuyan? Chen Fusheng, May kailangan ka ba? ako. Gusto kitang pakiusapan. Pwede bang wag mong tanggalin si Zhao Jun? Mahirap para sa kanya na makuha ang trabahong ito. Pakiusap. Natanggal si Zhao Jun? Alam ko na. Tiyak na ito ay desisyon ni Vice President Guo ng mag-isa. Kung hindi naman ito ang gusto mo, baka pwede mo siyang pabalikin sa trabaho? Wala akong kinalaman sa bagay na ito. Pero kung natanggal si Zhao Jun, masaya ako para doon. Muyo, wala na tayong koneksyon. Hindi kita matutulungan. Ikaw si Muyu, di ba? Inutusan kami ni Zhao Jun na sunduin ka. Nakikisama pala si Zhao Jun sa inyo? Ayoko, umalis na kayo. MS, Muyu. Wala kang magagawa. Bitawan mo ako. Hoy, pulis ako ng Qinglonggang. Huwag kang makialam. Kung hindi, mawawala ang ulo mo. Bitawan, tulong. Sinabi ko nang huwag kang makialam. Hindi mo ba naiintindihan? Bitawan mo ako. Ako ay miyembro ng Qinglonggang. Kanina mo sinabi na dapat mag-ingat ang ulo ng sino? Bitawan mo ako. Salamat ha. Mali ako, kuya, patawarin mo ako. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Si Zhao Jun. Inutusan ni Zhao Jun ang boss namin para ipahamak ang isang tao na nagngangalang Chen Fusheng. Bilang kabayaran, nangako si Zhao Jun na ipapasama ang kanyang nobya sa boss namin noong isang gabi. Lalaki talaga si Zhao Jun. Pero dahil naglakas loob siyang magpadala ng tao para ipahamak ako, gusto na pala niyang mamatay. Umuwi ka muna. Pupunta muna ako sa Qinglonggang. Sir, tagay ako para sa'yo. Ang pag-ayos sa Chen Fusheng. Sasakayo na po. Walang problema. Basta ang kasintahan mo, mag-alaga sa akin ng maayos. Ang Chen Fusheng. Pupulbusin ko siya para sa'yo. Sir, may problema. Ang Chen Fusheng. Pumasok siya. Totoy, sino ka? Sir, siya yan. Siya ang Chen Fusheng. Chen Fusheng ha. Malaki ang loob mo. Hinahanap ko pa nga siya. Ikaw mismo ang nagpunta rito. Gawin na. Hindi ako naniniwalang kaya mong harangan ang bala. Imposible yan. Paano makakaharang ang tao sa bala? Nakikiusap ako sa'yo. Nagkamali ako.
Ipagkaloob mo ang buhay ko. Bakit hindi ka pa umalis? Fu Sheng, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano yon? Ako ang mali noon. Paumanhin. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Muyo. Sino ito? Siya. Siya ay... Kaibigan ko siya. Noong araw na iyon. Sa mismong lugar na ito, hindi mo ako pinili. No. At ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, Muyo, hindi rin kita pipiliin. Fu Sheng, Fusheng, nasaan ka? Namimiss na kita. Hintayin mong matapos ko ang ilang kontratang ito sa kamay ko. Puntahan kita, okay lang? Hindi mo na kailangang puntahan ako. Mamaya, pupuntahan kita. Juyan, anong nangyari sa'yo? City, Bomba. May bomba sa opisina. huwag kang magpanik. Pupunta na ako dyan. Sa wakas, nahuli na ang target. Anong nangyari, sir? Napakatalas ng kutob ni Chen Fusheng. Kahit sa CCTV, naramdaman niya ang tingin ko. Sir, maling akala lang yun siguro. Pinapanood natin siya sa CCTV. Paano niya malalaman? Hindi nagkakamali ang kutob ko. May nagmamatyag sa akin kanina. Ang network ng Chu Group, kontrolado na ng kalaban. Xingting, nasaan ka? Gamitin mo agad ang lahat ng puwersa mo. Kunin mo ang network ng Chu Group. Ang network ng Chu Group, kontrolado na ng kalaban. At naglagay sila ng bomba sa loob ng gusali. Roger. Gagawin ko ang lahat. Yes! Ang tagal kong nagpigil. May trabaho na rin sa wakas. Eksperto ako sa pag-disarm ng bomba. Chuyan, nasaan ka? Fusheng, nasa ika-6 na palapag ako. Sobrang gulo rito, sumasabog lahat, hindi ako makalabas. Huwag kang matakot, pupunta na ako diyan. Huwag kang matakot, nandito na ako. Ilalabas kita, tara na. Gusto mong umalis? Hindi yan ganun kadali. Chen Fusheng. Para maakit ka rito, nagpakapagod ako. Magsaya ka sa iyong kawalan ng pag-asa. Anong gagawin natin? Puro bomba sa paligid. Hindi tayo makakatakas. Huwag kang mag-alala. Imposibleng sa buong gusaling ito ay may mga bomba. Makakaalis tayo rito. Tara. Hinto. Tiwala ka lang. Sa ibang bansa, nakaranas na ako ng mas delikado pa rito. Makakatakas tayo. Sigurado ako. Naniniwala ako sa'yo. Sino yon? Hindi ko sinabing kontrolin mo ang network. Bakit ka pumasok? May nagmana na sa network. Tutulungan kitang mag-disarm ng bomba. Marunong ka ring mag-disarm ng bomba? Ang palayaw ko ay Bomba Girl. Eksperto ako sa pagdi-disarm ng bomba. Huwag kang mag-alala. Na-disarm ko na ang mga bomba sa daan. Nabawi na natin ang network. Ayos. Kung wala ng bomba, ang susunod, papalit na ang depensa at atake. Tara. Ang kontrol natin sa network ng Chu ay naputol. Pasabugin mo na lahat ng bomba agad. Huwag mong hayaang makatakas si Chen Fusheng. Anong nangyari? Hindi sumabog ang mga bomba. Mukhang nabigo ang planong A. Ipatupad ang planong B. Hindi ko inaasahan to. Ganito karaming bomba, hindi ka napatay. Pero,
Chen Fusheng, mula nang tumapak ka sa gusaling ito, tiyak na mamamatay ka na. Ito ang kapalit sa pagganti mo sa Nanshan Hui. Hugo. Ano nang gagawin natin? Mga 12 ng baril nila. Kahit maya pa tayo, tadda rin tayo ng bala. Sinong nagsabing hindi tayo marunong bumaril? Pero wala tayong baril. Pwede tayong gumamit ng tirador. Saan naman tayo kukuha ng tirador? Ang laki nga ng dibdib ni Chu yan. Ano ba to? Anong oras na? Ganito pa rin ang iniisip mo. Bigyan mo ako ng strap. Anong klaseng magic yan? Pag-aralan mo yan. Panoorin ninyong lahat. Kapag lumitaw, barilin agad. Tao pa ba yan? Kahit bakal at semento, hindi makapigil sa mga piraso ng ceramic. Wow! Na-amaze ako! Ang galing nito! Wow! Hinuli mo ang bala gamit ang kamay mo! Ako, talo. Fusheng, Xingting, okay ba kayo? Okay lang. Nalaman na ba ang lokasyon ng foyer? Nalaman na. Sa rooftop ng kabilang building. Alagaan mo si Chuyan. Ako, haharap sa foyer. Sir Foy, may problema. Nabigo, sina Jiang Mei. Mga walang kwenta. Napakarami ninyo. Mahigit 10 baril. Pero hindi ninyo mapatay si Chen Fusheng. Nasaan siya ngayon? Ang aming network control sa Chushi Group ay naputol na. Hindi pa namin alam ang eksaktong lokasyon nila. Kainis, nabigo ang Plan A at Plan B. Mukhang Plan S na lang ang ating gagawin. Tan lang. Sir Foy, sabi ko na nga ba, ako na dapat ang gumawa. Yung mga walang kwentang yun, wala talagang silbi. Ikaw ang huling baraha ko. Kailangan mong patayin si Chen Fusheng. Naririnig mo ba? Walang problema, sa loob ng 10 minuto. Dadalhin ko ang ulo ni Chen Fusheng sa inyo. Mabuti. Sige, umalis ka na. Totoy, itaas mo ang mga kamay mo. Kung hindi, babarilin kita. Alam naming malakas ka. Pero hindi ako naniniwala. Ang laman at dugo mo ay makakapigil sa baril. Tutoy. Matagal na akong hindi nakakita ng katulad mo na ganitong interesante. Halika. Samahan mo ako maglaro. Ito lang? Tutoy. Talagang sapat ang interes. Susunod. Narinig mo ba ang isang salita? Ang kontrabida ay namamatay dahil sa masyadong maraming salita. Tutoy. Nagbibiro lang ako kanina. Makipaglaban sa akin, Red Wolf. Hindi ka pa karapat-dapat. Kahit hindi natin masakop ang Chu Clan ngayon. Pero kung si Greed Wolf ay papatay sa Chen Fusheng, ayos na rin yun. Sa lakas ni Sir Greed Wolf ang pagpatay sa Chen Fusheng ay walang problema. Sigurado kayo? Madali lang akong patayin?
Hindi ka namatay? Nadismaya ang matandang fox? Kung hindi ako namatay, ikaw ang dapat mamatay. Amo, wala ka ng ibang tao. Kaya sumama ka na lang ng maayos sa akin para magsiyasat. Magsiyasat? Ikaw ay taga-gobyerno. Tama? Kung hindi para mahuli ka, dapat matagal na akong bumalik sa Longzhou. Longzhou? Alam ko na. Ikaw ang tinatawag na hari ng mga espiya. Matalino ka talaga, amo. Kung matalino ka nga, huwag ka nang lumaban. Sa labanang ito ngayon, talagang natalo ako. Pero sa totoo lang, ako ay isang pangunahing miyembro lamang ng Nanshan Hui. Hindi mo kayang talunin ang Nanshan Hui. Kahit mamatay ako, ang chairman mismo ang kikilos. Akala mo ba kayang patayin mo ako? Ganun ka kadesisibo? Amo, nasaan ang pinuno? Amo, Nalutas na ba ang mga natitirang puwersa ng Nanshan Hui? kumilos na ang Longzhou, ligtas na rin si Chu Yan. Pero nag-aalala siya sa iyo. Sina, uwi na tayo. Chairman, patay na ang amo. Ang patent ng Chushi Group kailangan makuha ng aming Nanshan Hui. Hindi ko inaasahan na itong si Chuyan ay nakahanap ng bodyguard na medyo may kakayahan pala. Bagamat isa lamang maliit na insekto, pero kaya niyang patayin ang amo. Ibang tingin ko sa kanya. Makipag-ugnayan kay Chu Jin. Sabihin mo gusto kong makilala itong si Chen Fusheng. Sige, Chairman. Ano? Gusto akong makita ng chairman ng Nanshan Hui. Oo nga, sasabihin ko sa inyo kapag na-offend ninyo ang Nanshan Hui, malas talaga ang kahihinatnan niyan. Buti na lang sa pagkakataong ito, tinulungan ko kayo, nakuha ko ang pagkakataong ito. Pagdating ng oras, basta magpakumbaba lang kayo ng kaunti, tiyak na makakaligtas kayo sa buhay. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa iyo ngayon, handa na ako. Huwag kang maghangad na tirahin ako ng patago. Dahil sa atin, ang Nanshan Hui ay nawalan ng napakaraming tao. Tiyak na may masamang balak sila. Baka may bitag silang inihanda. Hindi tayo dapat pumunta. Chuyan, ano ba ang sinasabi mo? Ang pagkakataong ito ay hirap na hirap kong nakuha. Anong gagawin mo? Sa tingin ko naman, dapat tayong pumunta. Mamaya, pag nakita na natin ang chairman kailangang lubos ang paggalang ninyo. Tunay na napakalaking tao iyon. Kung hindi siya nasiyahan, hindi lang kayo, pati ako ay madadamay pa. Tumigil ka. Hindi kayo pwedeng pumasok ng direkta. Kailangan magpa-freeze kang muna. Simulan natin sa kanya. Tara na. Bakit mo siya sinuntok? Mga tao sila ng Nanshan Hui. Tumahimik ka. Presidente, narito na si Chen Fusheng. Totoo ngang isang batang henyo. Maupo ka. Ginoong Chen, mahilig ako sa mga taong may talento. Magaling kang lumaban. Interesado ka bang magtrabaho para sa akin? Magkano ang binibigay sa iyo ni GNNJ? Chu? Bibigyan kita ng 10 beses nito. Ano sa tingin mo? Nangako na ako kay Chuyan. Pasensya na. Ayos lang. Chu, pag-usapan natin ang patent ng Chu. Magpresyo ka. Ang patente ng Korporasyong Chu, kumakatawan ito sa kapalaran ng bansang Daxia. Ako, bagamat isang maliit na negosyante lamang, ngunit alam kong maglingkod sa aking bansa. Maaaring ibenta ang patenteng ito kanino man, huwag lang sa samahang Nanshan. Dahil sa pagkakaalam ko,
Ang iyong samahang Nanshan sa likod ay mga dayuhang puwersa. Binibining Chu, hindi tama ang sinabi mo. Ang pagmamahal sa pamilya at bansa, siyempre, mahalaga. Ngunit ang patenteng ito, hindi lang sa iyo. Kung may mangyari man sa iyo, naniniwala akong si Ginoong Chu ay gustong-gustong ibenta ito sa akin. Pangulo, ang kapatid kong babae, hindi pa niya naiintindihan. Kakausapin ko pa siya. Wag mo nang kausapin. Hindi namin ibebenta ang patente. Umalis na tayo. Sino ka ba? Ang mga bagay ng aming pamilyang Chu. Kailan ka naging may say? Siyempre may say siya. Ang opinyon ni Fusheng ay kumakatawan sa opinyon ko. Umalis na tayo. Sige, abay si Chen Fusheng. Talagang tatanggihan mo ako? Walang makakatanggi sa akin ng 2 beses. Kung gayon, tatanggihan kita ng 2 beses. Umalis na tayo. Mukhang hindi ka na makakaalis. Ano? Maghahamon ka ba? Hindi pa ako tapos magsalita. Walang makakatanggi sa akin ng 2 beses. Kung mayroon man, siyang patay na. Chen Fusheng, gusto mo bang mamatay? Huwag kang magpakabasto sa Pangulo. Binata, masyadong impulsive. Huwag mong isipin na dahil pinatay mo ang ilan kong walang kwentang tauhan, makakagawa ka na ng gusto mo. Ngayon, dapat kang turuan. Suntukin siya. Hindi sapat ang ganito lang. Kaya nga nakapatay ka sa po. May kakayahan ka. Siya ang matandang Wu. Pinakamagaling kong tauhan. Espesyalista sa Iron Cloth Kung Fu. Na naging ganap na Chen Fusheng. Kahit na may kakayahan ka, sa harap ng matandang Wu, wala kang silbi. Ako ang matanda Wu Jingchong. Tinatawag ako sa mundo ng martial arts na Wu Jingang. 60 years na akong celibate. Nabuo ko ang katawan na hindi masira. Kahit na nakatayo ako sa harap mo at hinahayaan kitang suntukin ako, hindi mo pa rin masisira ang matibay na depensa ko. Ikaw, 60 taon kang binatilyo. Kaya't hindi nasa Syra ang katawan mo. Paano mo ito nasira? Ang 60 taon mong pagiging binatilyo. Hanga ako. Lalabanan kita. Huwag kang kumilos. Puno ng mga bomba ang bahay. Kapag pinindot ko lang ito, lahat mamamatay. Pangulo, huwag kang magpadalos-dalos. Chen Fusheng, para sa kaligtasan nating lahat, huwag kang gumawa ng anuman. Chen, mahigit 30 taon na akong nasa larangan. Ikaw ang unang nagtaboy sa akin sa ganitong kalagayan. Pero ano ang silbi ng lakas mo? Binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Hayaan mo akong umalis. O mamamatay tayong lahat. Subukan mong pindutin. Akala mo ba hindi ko kaya? Huwag mo akong pilitin. Pangulo, huwag kang magpadalos-dalos Chen Fusheng, nakikiusap ako. Huwag kang gumawa ng anuman. Sa loob ng bahay mo, puno nga ng mga bomba. Pero ngayon, wala nang isa man na pumutok. Nagawa ko ang aking tungkulin. Naalis na ang lahat ng bomba sa bahay. Akala ko komplikado. Nang tanggalin, walang gaanong kahirapan talaga. Imposible yan. Talagang imposible. Naglagay ako ng daan-daang bomba sa bahay na yon. Paano mo natanggal lahat yon? Nagloloko ka lang. Nagloloko kayong lahat. Kaya, may iba ka pang paraan? Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Ang yaman ko ay kumalat sa buong mundo. Sapat yon para gumawa ng 12 ng Chu Group.
ibigay ko na lahat sa'yo, ano? Kaakit-akit man ang kayamanan. Pero kung ipinagbibili mo ang bansa para makuha ito, nakakadiri lang ang pakiramdam. Nandito na ba sila? Dragon Group, nag-iimbestiga. Sino ang suspect? Ito ang punot dulo ng lahat. Pusasan. Sino ka talaga? Paano mo nagawang utusan ang Dragon Group? Dahil ako ay miyembro ng Dragon Group. Ikaw? Ikaw ang hari ng mga spy? Imposible. Hindi ako naniniwala. Hindi. Ano ang hari ng mga spy? Pag uwi natin, sasabihin ko sa'yo ng detalyado. Sa lahat, ipakilala ko siya. Chen Fusheng, ang pinakamataas na antas ng espiya sa Dragon Group, ang hari ng mga espiya. 3 taon na ang nakalipas, sumunod siya sa utos ng organisasyon upang magsagawa ng lihim na misyon sa ibang bansa. Ngayon, ang Nanshan Hui, isang transnasyonal na kriminal na organisasyon, ay matagumpay niyang nahuli. Lahat, saluhin natin ang kanyang pagbabalik. Chen Fusheng, nahirapan ka nitong mga nakaraang taon. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magtago ng iyong pagkatao. Chen Fusheng, makinig sa utos. Matapos isaalang-alang ng organisasyon, ikaw ay itinalaga bilang pinuno ng Dragon Group. Inaasahan namin sa iyong panunungkulan, iyong pamumunuan ng Dragon Group upang lalo pang umunlad, upang pangalagaan ang kapayapaan ng bansa. Tiyak na matatapos ko ang misyon. Amo, ikaw na ngayon ang pinuno ng Dragon Group. Kailangan mo akong protektahan mula ngayon, ha? Amo, ako. Parang may iba pa akong kailangang asikasuhin. Hindi ka pwedeng umalis. Tulungan mo ako. Naku, parang nasa gyera ako.